Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, iginiit po mga kabida ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya na hindi po fake news yung kanya hong isiniwalat nung weekend mga kabida, na meron pong warrant of arrest ito hong si Senador Bato de la Rosa na nanggaling po sa International Criminal Court. Okay? Ito po yung tugon ni Rimulya po makabida matapos pong batikusin po ito dahil yung mga concerned government agency po mga kabida, including ICC, nagsalita na po kung saan po sinabi po nila po makabida na wala hong ganong mga dokumento na lumabas mga kabida. Unang-una po nung bineripika po makabida ng mga kagawad po ng media sa Department of Justice kung meron bang warrant of arrest na inilabas, ito pong ICC laban ho kay De La Rosa, mismo ang DOJ hindi po makapagkumpirma mga kabida. During that time, biniripika pa po ng DOJ kung talaga bang meron bang warrant of arrest na inilabas ito pong International Criminal Court. Okay? And then later po, naglabas po ng pahayag, itong kapatid po ni Boying Rimulya po makabida, si DILG Secretary John Vic Rimulya, kung saan po kinontra po niya yung naging pahayag po ng kanyang kuya, na wala pa pong natanggap itong transnational crime na anumang dokumento o di kaya warrant of arrest, o di kaya red notice mula sa Interpol, mga kabida. Okay? And then later of the day, okay, naglabas po ng statement ito pong International Criminal Court sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson. At sinabi po mga kabida na lahat ng mga dokumentong legal na matatagpuan lamang sa kanilang mga channels, okay, katulad na lang po mga kabida ng kanilang website. And so far, during that time, nung sinabi po ng spokesperson po ng ICC, mga kabida, isang kaso lang po, mga kabida, yung kanilang inaasikaso po ngayon, involving a Filipino citizen, sa katauhan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Ito hong crimes against humanity po. Okay? At wala na pong iba po mga kabida, na kaso na kanilang pinoproseso po ngayon. So, ibig sabihin po, yung issue po ng warrant of arrest na sinasabi po ni Rimulya during the weekend po mga kabida ay tila hindi po totoo po yun. Subalit kahapon po mga kabida nagpa-press con po ito hong si Rimulya at iginiit na meron po siyang kopya ng warrant of arrest ni De La Rosa. Ngunit hindi daw ito official, nasa kanyang telepono daw mga kabida. Bakit hindi po ipinakita po ni Rimulya yung kopya po niya na nakuha po niya mga kabida na nasa kanyang telepono. Okay? Total, sinabi naman po niya yan na meron pong warrant of arrest. So para to save his face dito ho sa kanyang ginawa, dapat ipinakita po niya yon para po malaman po natin na nagsasabi po siya ng totoo po mga kabida. Okay? Kasi parang lumabas kasi dito na gumawa lang po ng istorya ito kung si Rimulya. Kasi po, yung mga concerned agency po, nagsalita na po Tapos puro po negative po, mga kabida, yung kanilang inilabas na pahayag, po. Okay? Walang warrant of arrest na dokumento na nakaabot po sa kanilang mga tanggapan po, mga kabida. So, ang labas po dito mga kabida, gumawa po ng istorya, ito hong si Rimulya. Tapos sasabihin po niya na totoo, tapos sasabihin po niya mga kabida na hindi po official, nasa kanyang telepono, dapat ipinakita po niya yon to prove that he was telling the truth, mga kabida. Paano yan? Diba? Okay? Eto, babasahin ko lang po ito pong article po ng Ampalita ngayon, mga kabida. Ang sabi po dito, okay, meron akong kopya pertaining to Rimulya ito, mga kabida. Ito ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya
nang tanungin tungkol sa umano'y arrest warrant ng International Criminal Court or ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Remulla, may hawak na umano siyang unofficial copy ng naturang warrant na matatagpuan umano sa kanyang cellphone. Bagaman inamin niyang ito ay hindi official na dokumento. Nilinaw ng ombudsman na hindi pa ito dumaan sa official na proseso at wala pang formal na kumpirmasyon mula sa alinmang tanggapan ng ICC. Gayunman, nagdulot ito ng kalituhan at mas mainit na diskusyon sa publiko. Lalo na't una nang itinanggi ng ICC spokesperson na si Fadi El Abdallah na may inilabas na arrest warrant laban kay De La Rosa. Ayun. So, yun po, mga kabida. Patunay po dito, mga kabida, na ito pong warrant of arrest at iba pang mga legal documents ng ICC, sikreto ito, classified ito, mga kabida, meaning hindi po maaring ilabas sa publiko, hindi po maaring ilabas kahit kanino po, mga kabida. Naglabas po ng bagong ruling, ito pong International Criminal Court. Alright? Ano pang sabi po ng ICC dito, mga kabida? Mula mismo sa website ng International Criminal Court, mga kabida, okay? Ang sabi nila dito, ICC judges amend the regulations of the court to regulate the classification of application for arrest warrant or summons to appear. Okay? Ito, babasahin ko lang po, mga kabida, para po malinaw. The judges of the International Criminal Court or ICC adopted an amendment to the regulation of the court which enters into force today. The new regulation 23-ter provides that application for arrest warrants or summons to appear pursuant to Article 58 of the Rome Statute are to be classified as secret or under seal unless otherwise authorized by a chamber. Ayun. This means that such application must remain secret and can only be made public with the permission of the judges. The amendment standardizes the existing practice of the pretrial chambers, instructing the prosecution to file application pursuant to Article 58 of the statute. Confidentially, chambers may decide or a case-to-case basis rendering the existence of arrest warrant or summons to appear public, including to order to interrupt criminal conduct, deter the commission of other crimes, or maximize opportunities for arrest. So malinaw po yun, mga kabida, sa bagong amendment po sa kanilang rules and regulations, hindi po pwedeng i-publicize yan, hindi po pwedeng ibigay yan kahit kanino po, mga kabida, treated as classified and secret yung warrant of arrest na yan. Ang tanong, bakit po nakakuha po si Remulla ng kopya po, mga kabida, from the ICC? Okay? Kung treated as classified yan, treated as secret yan, bakit po nakakuha po siya ng kopya? Anong ibig sabihin po dyan, mga kabida, Okay? Ibig sabihin ho ba, mayroon pong contact si Remulla dyan po sa International Criminal Court? At ipinalusot po, mga kabida, yung kopya na yon para lang po ibigay po kay Remulla, mga kabida. Sinabi po niya na unofficial document daw yun. Okay? Pero pinanindigan po niya, mga kabida, na arrest warrant yun against kay Senador Bato de la Rosa. Kahit na po unofficial document, kung pinanindigan po niya na warrant of arrest yun kay de la Rosa, mga kabida, meaning, okay, nanggaling po yun sa International Criminal Court. Kasi po, masasabi lang natin na official yan kung mismo ang ICC ang maglabas dyan, kabida, whether sa kanilang website,
o other channels, mga kabida. Okay? Kaso lang po, yung hawak po ni Remulla, hindi po yun official. Kasi po, mismo ang ICC po ang tumanggi po, mga kabida, na mayroon pong ganong dokumento na kanila hong inilabas. Po? Diba? Ito, nakakabahala po to Sa totoo lang po, mga kabida, kasi po, yun nga bakit po nagkaroon po ng kopya, kahit na hindi po official copy po, mga kabida, ito hong si Boying Remulla. Po? Kaya nga, nagdulot nga ito ng kalituhan Okay? Kasi po, ini-insist po, mga kabida, ni Remulla na meron pong warrant of arrest. Subalit, ito hong mga concerned agencies po, mga kabida, including ICC, mismo nagsabi na wala hong ganong dokumento na kanilang inilabas o kanilang natanggap, mga kabida. Diba? Just to save the face of Boying Remulla, ito yung kanyang sinabi. Meron po siyang kopya, subalit unauthorized. Andyan po sa kanyang telepono. Dapat ipinakita niya yon para malaman po natin kung nagsasabi po siya ng totoo o hindi, mga kabida. Okay? Yun po, So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, Okay? Sa tingin ho ba ninyo, meron pong collaboration, cooperation, o anong tawag ba dyan, between some ICC personnel at ito hong si Boying Remulla po, mga kabida? Ang hindi ko lang po maintindihan po, mga kabida, bakit po nagkaroon po ng kopya ito hong si Remulla? Kung tutuusin po, hindi naman po siya party ho dito sa kaso, Okay, sa kaso ho ni Bato de la Rosa, po, mga kabida. Ombudsman po siya. Wala hong connection doon po, mga kabida, sa mga ahensya po ng gobyerno sa Pilipinas na talagang may connection po, sa mga ganong proseso po, kagaya na lang po ng arrest warrant na ilalabas po ng ICC po, mga kabida, Ang mga ahensya po ng gobyerno na posible hong mayroon pong connection dito, ito pong Department of Justice, Transnational Crime, okay, Department of Interior and Local Government, Department of Foreign Affairs, mga kabida, never ito hong Office of the Ombudsman. Ano ba yung kanila hong concern dito? Okay? Kaya nga, nakapagtataka because sa lahat ng mga opisyal po ng gobyerno na supposedly may connection or may kinalaman po, dito ho sa pagpapalabas po ng mga legal documents mula sa International Criminal Court, ito pa pong ombudsman. Diba? May something fishy po, mga kabida? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Sa tingin ho ba ninyo, meron pong konsabahan po sa pagitan po ng ilang mga personnel ng International Criminal Court at ito hong si Ombudsman Boying Remulla po, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.